So magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ginoong Jeffrey M. Sabiaga at ang aking itatalakay ay ang Cultural Component System. No? Alam naman natin na ang Cultural Component System ay napakahalaga talaga sa ating buhay bilang mga tao dito sa nabubuhay sa mundong ibabaw. No? Ang Cultural Component System ay nahahati sa 4 na components. Ito yung communication components, behavioral components, cognitive components at saka material components. At ang aking lamang itatalakay sa inyo ay ang behavioral components at saka yung communication components. Dahil ang natitirang dalawa ay itatalakay ng mga susunod na reporter. So unahin natin ang communication components. Pag sinasabi natin communications components, ito na yung komunikasyon. Dito na pumapasok sa verbal at non-verbal na salita. Ang verbal ay ito yung language na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan. At non-verbal naman ay ito na yung simbolo na kung saan ang simbolo ay maaaring larawan, bagay, o maski tayo mga tao. No? At papasok tayo sa pangalawang components. Ang pangalawang components ay ang tinatawag nating behavioral components. Dito na pumapasok si behavior natin, no? O yung characteristic natin bilang mga tao. At ang under sa behavioral components ay ang tinatawag nating norms. Pag sinasabi nating norms, ito yung mga sinusunod natin na standards na o regulation dito sa Pilipinas o bilang nabubuhay na mga tao, no? At ang norms ay may mga uri ito. Unahin natin yung Morse. Si Morse, ito yung tinatawag nating morality o si moralidad, no? Dito na yung halimbawa dito yung pagsasabi ng po at opo, pagmamano sa magtanda at paggalang sa at pagrespeto o pagmamano o pagmamahal sa nakakatanda o yung pagrespeto natin sa matatanda. At pangalawa is yung law. Pag sinasabi nating law, ito yung mga sinusunod natin na kultura na gawa mismo ng batas, no? Gawa mismo ng tao na dapat nating sundin. At pangatlo is yung folkways. Ang yung folkways, ito yung mga kultura natin na paulit-ulit nating ginagawa. Halimbawa dito ay yung festival, birthday, at o kahit ano pa basta paulit-ulit siya nating ginagawa. At panghuli ay ang tinatawag nating ritual. Ang ritual ay isa rin sa ating mga kultura. Ngunit ang kadalasan lamang gumagamit ng ritual ay yung mga babaylan na kung saan sumasamba sa kanilang mga anito ay yung pagre-ritual yung kanilang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa kanilang mga sinasamba o sa kanilang pinaniniwalaang Diyos at Diyosa, no? At doon lamang po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa Cultural Component System dahil ito po ay napakahalaga sa atin bilang mga Pilipino at bilang mga taong nabubuhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.